pelikulang punong-puno ng katatakutan. Pero hindi ba dyan matatapos? Dahil sila rin ay sa tunay na buhay may karanasan dyan. At kasama natin today si expert opinion, si Mr. Alex Angeles, isang psychic practitioner, paranormal expert. Ngayon na natin si Cholina. Ano ba ang ikukwento mo sa aming story? Isang kababalaghan. Hindi ko alam kung kababalagan yun eh, pero yung pinaka hindi ko lang makalimutan na baka iniisip ko, ano lang, imagination lang. Pero, kasi tatlo kami nakakita eh, dun sa, nagda-dubbing ako para dun sa ginawa ko movie dati yung Ako'y Kayo sa Panaginip. Kasama ko pa na si Tita Nida. Pero nung hindi niya, nabuti natapos niya yung movie at nakapag-dub siya. So, nung tapos yun na nga, nung nawala na siya, hindi pa namin tapos i-dub yung movie. So, nung ako na yung nagda-dub, nandun ako dun sa room. Tapos, after ko i-dub yung part ko, gumalaw yung boom mic. Yung boom mic, di ba pag gano'n siya may stand? Hindi yung boom lang yung gumanon eh, yung buong ano eh. Yung boom stand. Oo, na imposible siyang hanginin, wala namang, hindi mo malakas masyado yung aircon. Or imposible siyang parang madulas kasi carpet. So, Paano yung usog niya? As in, malaki ba? O makitang-kita mo? makikita mo talaga na umusog na gano'n. Hindi parang naano ka lang dun sa video. Oo. Tapos after umusog, lumabas na yung frame niya. Eh, hindi naman tapos na siya mag-dub. So, niisip ko parang ano ko lang, parang baka guni-guni ko lang. Pero tatlo kami eh. So, hindi lang ako yung nakakita. Parang nagkatingin pa kami. Nakita niya yan? Oo. So, ganun lang. Tapos dead man na, hindi na namin. Nag-pray na lang kami. Yun po. Ayan, Alex, ano yung sabihin mo? Well, basically kasi, pag ang tao nag-pass on, lalo na pag in a violent manner, usually, bumabalik sila doon sa, you know, yung mga last events nila. And since sinabi naman na that was the time na meron silang dinadab, chances are talaga bumalik. Tapos na po siya At eh. tapos na, pero, you know, sa kanyang konsepto, gusto niya rin makita. Gusto niya makita Kumbaga matapos. yun yung last na parang nagawa siguro niya or something. Actually, talaga At ito na, hindi lang yung mic, yung boom stand. Yung talaga, Oo, hindi lang yung umusog siya. saka na siya gumano. May frame pa niya after. After, lumabas yung frame niya. Grabe. Juliana. Ako nakakatakot sa kanya yung boses ko ngayon. Nakakatakot. Ay, nakakatakot talaga. Bagay na bagay yan sa episode natin ngayon. Oo nga, sumwak talaga eh. Sumwak Sa akin, hindi naman experience na talaga. Nakapanaginip eh. Okay. Magagawin na namin yung Mara Clara the movie. Mag-first shooting day kami. Natulog ako na maaga kasi maaga yung call ko. Nanaginip ako, si Kuya Erwel, tapos kasi tatay-tatayan ko yun sa Mara Clara. Nanaginip ako, tapos parang may sumasakal sa akin. Tapos parang siya yung kinuha niya yung kamay na sumasakal sa akin. Tapos niyakap niya ako, sabi niya sa akin, okay lang yan, kaya mo yan. Basta dito lang ako, kahit ano mangyari, dito lang ako. Tapos nagising ako, pagising ko umiiyak ako for some reason. Tapos pagbasa ko, pager pa nun eh. Pagbasa ko ng umaga, patay na siya. Na-aksidente na siya. Nung first shooting day namin ng Mara Clara. So, sa first shooting day? Yeah. So, dapat pupunta siya sa shooting that day? And at nung na-aksidente siya, dapat kasama ako. Kasi parang nag-show siya sa Nueva Ecija eh. Hindi lang ako nakasama kasi may taping pa kami ng Mara Clara nun. Oh my Hindi God. lang ako nakasama. Eh, wala naman ako sa sakyan. So, talaga dapat sa kanya ako sasakay. Nakakangilabot yun. Oo nga. Ako nga, nag-start. Yun lang naman. Pero after nun kasi, nung pinuntahan ko siya, even hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwala na patay na siya. Siguro kasi sobrang close ko sa kanya. Nung nakita ko siya sa coffin niya, hindi ako umiyak, hindi ako, kasi parang hindi siya yun. Kasi Parang hindi, you refuse to believe na, ay hindi oo, kasi parang feeling ko kakakausap ko pa lang sa So, kanya. ito pag gising mo, pagbasa mo ng pager mo, nandun na aksidente siya. Oo, at patay, mismo sa scene na nangyarihan nung aksidente niya. Alex, sino nag-page sa'yo? Yung manager ko na, si Tito Jess. Ayan. Ano yan, Alex? Oo. Well, May connection ba yan kahit panaginip lang? actually, yes. Dahil kasi maraming types of dreams kasi eh. Usually, meron tayong tinatawag na lucid dreams kung tawagin. Yung in-between waking stage tayo. I would think na at that time na napanaginipan ni Judah yun, that was the time na parang kakatapos niya lang yata sa shoot or pagod siya at that time. So, mas mabilis ang connection mo. Parang wala kasi Especially pag attach ka or magkaibigan kayo matalik na isang tao. Hindi ba pwedeng prophetic dream din yun? No, prophetic dream, you tell the future. But on this end kasi, mukha yatang
the way I understand it, nangyari na. Nangyari na. And yung sinasakal siya, that was the time na umaano siya, yung tinulungan siya. Oo. So, that means merong reassurance at andun ka pa, andun siya para tulungan ka. I mean, whatever decision you make, pinapahiwatig niya na friend Ano ka, mangyari? Oo. you might end up being your guardian angel. Kaya andito ka. Kasi parang not a lot of people have these parang dreams or encounters. Yeah, true. Ito ba yung, let's say for them, na naka-encounter ng ganyan, ito ba din, nade-develop ba ito? O nagkakataon lang na sa kanila lang talaga yung gusto na magpakita? Actually, o magparamdam? you can develop it eh. You can develop Anybody can? Anybody can. As a matter of fact, minsan sa mga issues sa mga tao, minsan kasi may mga psychological issues. Meron sa psychology tinatawag nilang dream management. Dream management. Pero that is only for people who has para may mga trauma or something like that. Pero for these people, I would say you could develop it. Madali rin yan. I mean, you could learn anything naman eh. Ay nako, mga kwentong malawidya. Nalaman na. Eh kung may mga susunod pa, makakayaran pa natin kaya? Malalaman yan sa pagbabalik ng Sis! Isang trahedyang muling yayanig sa Santa Maria. At magsisilampang kayo sa dalawang inang naghahanap ng anak. I just got my sign. Sino kaya yung anak ko sa Amerika? Sinutulad. Ikahalang sino at nasaan Mukhang yung anak niya si Martin. Mukhang siya. Sundan sa mga mata ni Angelita ngayong gabi na. Ngayong gabi, may di maasahang magbabalik. Di ba yan sa Vanessa kay Tanya? At may magpapanggap upang malaman ng isang lihim. May sekreto si Vanessa at yun ang aalamin. Hello? Hello? Nice to call Vanessa, please. Si Vanessa nga to? Sino to? Oh, this is Vanessa. Hi, Vanessa. And Boss Nora, gabi-gabi sa GMA Kalababad. Dito ko. We have energy, going energy.